Ngayong umaga nga pala mga kaprobinsya ay papunta tayo ngayon sa Balnacan Fort o yung daungan ng barko dito sa lalawigan ng Marinduque. Papunta kami dito kasi inihatid ko yung aking anak, gayon din ang aking magulang kasi pupunta sila doon sa Batangas sa isa kong kapatid para magbakasyon. Pagdating namin dito sa Balnacan Fort ay ibinaba ko na sila dito at pagkatapos ay ito yung makikita natin at papunta naman kami ngayon dun sa gate exit na kung saan ay itinuro ni kuya na bago tayo lumabas ay magbabayad daw muna tayo ng toll dito na 18 pesos. So kapag pupunta ka pala dito ay magbabayad ka ng 18 pesos, magsusundo ka man o maghahatid lang. Pero paliwanag ni kuya na ito daw ay pwede mong gamitin sa loob ng isang araw kung meron kang ihahatid muli o susunduin. At ayun nga guys, tinungo na namin itong labasan kasi nga itinuro na ni kuya yung daan na dito daw kami lalabas. Habang binabagtas ko ito ay napansin yung SUV na paparating ay hindi ko yan napansin, no? Kaya buti malakas ang preno natin kaya naiwasan natin na tayo ay makaharang o makasagi sa daan. So sa mga kapwa ko driver dyan, ingat-ingat at palagi kondisyon natin ang ating mga sasakyan. Ito nga pala yung mga Montenegro Shipping Lines na matagal nang naglalayag sa pantalan na ito. Ayun guys, nandito pa rin tayo sa pier ng Balanacan kasi hihintay natin na umalis yung barko nila, sinakyan nila. Tapos ipapakita ko sa inyo kasi dadaan dito yung barko na sinakyan nila at ipapakita ko sa inyo guys. At ayun guys, sumigaw na yung piloto ng barko na are-arya. Lalakad na yan. So abangan natin. Ayan na guys. Umangat na sa pier yung barko. Star Horse Shipping Line. Kala ko yun ay. Ayan. Dito na kami guys sa tuktok ng bundok sa Balanacan. Sisilipin naman namin yung barko na umalis kanina. Ayun guys, oh. Layo na nila. Ayun guys. Nakikita nyo pa ba? Zoom natin. Nandun na sila. Ayun, kita. Yun, nandun na sila. Tapos mayroon pa silang kasalubong na dalawang barko. So marami umuwi ngayon. Barko pa ba yan? O dalawang magkasunod na barko Bagay. yung masasalubong nila.